Maagang penitensya para sa mga motorista ang pagsasara ng Ayala Bridge sa Maynila. Ang isa sa mga pwede sanang alternatibong ruta, apektado naman ng Skyway Extension Project. At mula po sa Maynila, nakatutok live si Pia Arcangel. Pia! Vicky, kahit na nga pinaghandaan at ginawa ng alternatibong ruta ng mga lokal na pamahalaan o ng lokal na pamahalaan ng Maynila, pati na rin ng MMDA, ang pagsasara ng Ayala Bridge ay nagbigat pa rin yung daloy ng trapiko sa ilang kalsada sa Maynila. At dagdag pa rito yung mga nasabay na ibang proyekto ng DPWH. Sa buong maghapon, halos hindi na gumagalaw ang mga sasakyan sa Quirino Avenue mula Nagtahan papuntang Magallanes. Isa dapat ito sa mga tinukoy na alternatibong ruta para sa mga galing sa Magsaysay, Legarda at Lacson na hindi makakadaan sa Ayala Bridge. Pero nataon naman ang pagsasara sa nakatakdang pag-iba sa Center Island ng Quirino Avenue para naman sa ginagawang Skyway Extension Project. Ang nangyari nito, yung 3 lanes dito sa Nagtahan na ginawa nating alternate route dahil ginagawa ang Ayala Bridge, ay binawasan pa ng 2 lanes. Okay. Ito, yung lane na to, at saka yung kabila. Itong cones hanggang kailan, sir? Hanggang maitayo na yung Skyway. Tuloy-tuloy na. Pero bukod sa Quirino Avenue, may ilang iba pang alternatibong ruta na tinukoy ang MMDA at ang lokal na pamahalaan ng Maynila. Para sa northbound vehicles na magagaling sa Romualdez Street, pwedeng kumaliwa sa Ayala Boulevard, kanan sa Taft Avenue at sa kabaybayin ng Quezon o Jones Bridge. Para naman sa southbound, kung galing sa Rojas Boulevard o Taft, pwede ring dumaan sa Quezon o Jones Bridge patungong Quezon Boulevard. Kung mula sa Magsaysay, Legarda at Lacson, pwedeng dumaan ng Nagtahan Mabini Bridge, kanan sa Otis at diretso sa UN Avenue. Mula naman sa Pikasal, kanan sa Palangka Road, papunta MacArthur Bridge. Nananatiling bukas sa mga pedestrian at bisikleta ang Ayala Bridge, kaya dinadaanan pa rin ng ilang estudyante at mga nag-oopisina. Ang ibang ayaw maglakad tulad ni Sam, nagbabayad ng extra sa mga tricycle driver para umikot sa Quiapo papunta sa kabilang dulo ng tulay. I cannot bike today. Because you're... Yeah, my foot is pain. Yeah, that's why. Masakit. Doon po, dadagdagan nyo na lang po ng parang doble na. Okay lang? Okay, it's okay. Pati Malacanang na malapit lang din sa Ayala Bridge, apektado rin ang closure at handa raw magsakripisyo. Buong araw namang nakamonitor ang lokal na pamahalaan ng Maynila sa sitwasyon. Still, we're still assessing the effects of this closure of the Ayala Bridge. Too early to tell. So, aabangan namin kung ano pa yung mga development. But as far as we're concerned and as we speak, medyo okay pa siya ngayon. Siyempre, kanto yung sakripisyo muna para sa kabubuti ng kinabukasan natin. Samantala, Vicky, sa mga sandaling ito ay tuloy pa rin yung trabaho ng contractor ng DPWH dito sa Ayala Bridge dahil sabi nga nila ay 24 oras ang kanilang pagsasaayos at pagkukumpuni ng Ayala Bridge para matiyak na pagkatapos ng isang buwan ay mabubuksan na ang isang lane nito at pagkatapos ng isa pang buwan ay mabubuksan na muli ng tuluyan yung buong Ayala Bridge. Samantala kanina nakita ni MMDA Chairman Francis Tolentino na nakakadaan yung ilang mga bisikleta dito sa gilid ng Ayala Bridge, yung dun sa lugar na inilaan para sa mga pedestrian. Kaya naman sinabi nga nila na sa Miyerkules ay maglalaan ang MMDA ng 30 bisikleta para magamit dito sa Ayala Bridge. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Pia Arcangel.